I'm Ezra Raya, and this is the Manila Times. The Department of Transportation, through the LTFRB, has started distributing fuel subsidies. As directed by President Marcos, the Department of Budget and Management has allotted 4 billion pesos in subsidies to be given to farmers as well as transport workers to cushion the impact of another round of fuel price hikes. In the transport community, this is popularly known as Pantawid Pasada. 3 billion of the 2023 national budget will be given in the form of fuel vouchers to qualified public utility vehicles and other ride-hailing and delivery services. As set by the DBM, modern jeepneys will be receiving a total of 10,000 pesos, while traditional jeepneys, buses, and taxis will receive 6,500 pesos. For an update on this, we have Manibela National President Mar Valbuena. Welcome to the Manila Times, sir. Sir Mar, natanggap niyo na po ba yung fuel subsidy niyo at magkano po ang inaasahan ninyo? Actually, Ma'am Ezra, wala pang laman yung sa sarili kong sasakyan, wala pa siyang laman. Ito po yung card ko. Ayan. Huwag natin pakita yung plate number, pero ayan. Ayan, sa akin po nakapangalan, Valbuena po ang nakalagay. Ano po? Tapos po, ito yung receipt. Ang laman lang po niya, 2 pesos. 2 pesos. Siguro yung mga dati pa. Mga dati pa po ito. So, wala pa pong laman, pero ganun pa man, may mga iba kaming kasamahan na nag-confirm na may mga nakuha naman na daw po sila. So, doon sa mga comment section, doon po sa mga pinopost ko, pinapakita po nila doon kung magkano. At napanood naman natin yung pronouncement ng yung live kahapon ng LTFRB. Ang sinasabi po sa atin ay 50,000 pa lang na units ang nada-download sa Land Bank, kundi po ako nagkakamali. Pero ang tanong natin po, ilan po bang unit ng traditional jeepneys, ilang unit ng modern jeepneys, ng taxi, ng TNBS, ng angkas? Meron po bang breakdown kung ilan po ang makaka-avail po nito? And Ma'am Ezra, ang tanong, marami din po ang walang card kasi nga hindi pa sa kanila nakapangalan yung mga franchise ng kanilang mga jeepney. So paano sila makakakuha ngayon ng card? So dapat may guidelines po 'yan na susundin para ho yung mga second owner na, third owner makakuha pa rin. Kasi ang tanong doon, kung hindi po nila makukuha, saan po mapupunta yung subsidy? Katulad po ng mga nakaraang administrasyon, ang laging pronouncement nila ay 95% na ang nakakakuha. So dun sa data po natin, marami po talaga ang hindi po nakakakuha. Sir, magkano po yung inaasahan nyo na matatanggap ninyo? Kasi tiba ho, 10,000 pesos sa modern jeepneys, tapos pag traditional naman ay 6,500 lamang. Opo, sana pare-pareho po ang binibigay na subsidiya kasi pare-pareho lang din po yung kinukonsumo namin. Kasi ang sabi nila mas matipid pa nga yung mga modern kasi mga Euro 4 engine na ito. Sana pinarehas na lang. So doon pa lamang po may discrimination na yung paliwanag po nila na mas marami ang sakay, hindi ho katanggap-tanggap po ito. Ma'am Ezra. Kasi po nang sinabi nyo kanina, no, naglabas nga sila ng guidelines kung magkano ang dapat matanggap ng mga public utility vehicle. Pero ang hinihingi nyo po, bukod po dun sa amount, ay sana po merong ilang yung target na bilang ng mga sasakyan na makakatanggap ng subsidiya na ito at yung pinaka-target po nila at kung ilan na yung nabigyan. So at saka pati rin po yung guidelines para naman po sa wala pang fuel voucher o pantawid pasada card na katulad ng ipinakita nyo kanina. So sir, sapat na po ba yung 6,500 pesos na fuel subsidy para sa kabuhayan ng mga jeepney drivers ngayon? Ma'am Ezra, direktahang sagot, kulang na kulang ito kasi 10 beses nang nagtaas ng ang mga produktong petrolyo. Sa pagtansya natin, mahigit 10 piso ang itinaas nito or
nasa 15 pesos na yata simula nung sunod-sunod na pagtaas. So napakalaki po nito. Kung i-compute po natin araw-araw, more than 300 pesos po ito. Mga extra sa more than 20 liters din na ikinakarga namin sa aming sasakyan araw-araw. Sir, sa inyong hanay po ba, kayo po ba re-recommenda ng fare hike ulit? Magkakaroon po ulit ng fare hike? Alam mo, Ma'am Ezra, hindi na kinakailangan eh. Pero ganun pa man, never ako na nag-file ng fare increase kasi may nakalagay naman doon sa guidelines na memorandum circular, kung di ako nagkakamali, 2017-033, nang sinasabi doon ay pag tumaas na ng ang mga produktong petrolyo, ah, siguro pag $80 per barrel na, automatic na mag-a-adjust na yung fare increase. Hindi po nasusunod ito. Sir, sa usapin naman po ng road rage, dahil ho sa mga nangyari nitong nakaraan, yung nag-viral po sa social media, kung saan nakasahan ng baril yung isang siklista at yung isang dating pulis. Sir, ano naman po yung masasabi niyo doon sa pagpataw ng mabigat na kaparusahan para ho sa mga drivers na masasangkot sa road rage o yung naikipag-away sa daan, dahil sa init ng ulo? At common po ba yun? Madalas po bang nangyayari yun sa Pero mga jeepney drivers? may mga nangyayari din pong ganyan, Ma'am Ezra, no? Pero bibihira po sa ating hanay sa pampublikong transportasyon na kinakasahan ng baril. Pero ganun pa man, lagi nating sinasabi doon sa ating mga kasamahan, lalo na kapag may mga meeting kami o nagla-live kami, lagi nating pinapaalala yung disiplina sa kalsada, sumunod sa batas trapiko, para po nang sa ganun ay maiwasan po yung road rage. Maraming salamat po, Manibela National President Maro Valbuena. Maraming salamat, sir. Maraming salamat po, Ma'am Ezra.